Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Another round? Nilingon ni Fort ang nakaniig na ngayon ay nakahiga sa kama. Walang saplot, pero walang mababakas na hiya sa mukha nito. Mas lalo nitong ibinuka ang mga hita para ma-expose ang katawan nito. Halatang gusto siyang akitin. Pero dahil nailabas na niya ang init ng katawan, hindi man lang nabuhay ang kanyang pagkalalaki. Kapag nailabas na niya ang init na nararamdaman, hindi na niya magawang tayuan. Unless ibang babae naman ang susunod. Hindi yung uulit. He smirked. Hindi ako umuulit ng babae. Nagkabit-balikat siya pagkatapos maisuot ang damit. Kitang-kita ang pagkalukot na mukha nito dahil sa pagtanggi niya. Wala siyang pakialam kahit lumuha ito ng dugo. Hindi niya gawaing umulit ng babaeng nakatalik na niya. But, tinalikuran niya ito. Hindi hinintay na matapos ito sa sasabihin. Nanlaki ang mata ng babae at akmang babangon nito para habulin siya. Huli na. Mabilis siyang nakalabas. Asshole! Sagaw nito. Napatango siyang umisi. Umalis siya sa hotel suite na pinagdalhan niya sa babae. Isinama ito ng kanyang kapatid na si Pip. Palagi itong nakaalalay para punan ang sex life niya. Kahit isa siyang halimbawa na lalaking niluluhuran ng mga babae, hindi siya maaaring lantarang mambabae dahil siguradong magagalit ang mommy niya. Papasakay na siya sa sasakyan nang marinig ang pagtunog ng cellphone. Kinuha niya iyon sa bulsa ng pantalon. Napakunot ang noo nang makitang si Fifth ang tumatawag. Ano naman kayang problema ng santo? Sinagot niya. What? Nakarinig siya ng naaasar na tawa mula sa kabilang linya. Kamustang performance? Umibi siya sa sasakyan habang kausap pa rin ito. Okay. What? Okay lang? Ang ganda ng babaeng yun tapos sasabihin mong okay lang? Sana pala akin na lang at iba na lang kinuha ko para sa'yo. Hindi makapaniwalang tugon nito. May bakas ng panghihinayang ang boses. Sayang. Kung pwede lang sana ang patusin ang napatus mo na. Ang saya sana. Go on. Hindi ko naman pag-aari ang babaeng yun at wala kong balak. She's a slut. Gago ka ba talaga? Pagkatapos mong pagsawaan, sasabihan mo ng slut? And to remind you, big brother, kahit willing ka makapag-share ng babae at kahit hindi mo pag-aari, may batas ako, remember? Hindi ako gagalaw ng babaeng dumaan sa mga kapatid ko. That's not me, dude. Napatangu-tango na lang siya sa mga sinabi nito. Totoo ang mga iyon. Lahat ng babaeng dumadaan sa kapatid niyang si Fifth, tinatanong muna nito kung nagdaan na sa kahit na sinong kapatid nila. Kapag oo, kahit sumasabog na ang init nito sa katawan, mas pipiliin nitong maghanap ng iba. Pagod siyang napasandal sa upuan habang hindi pa rin nagagawang paandarin ng sakyan. Tumawag ka lang talaga para kumustahin ang sex life ko? Napahalakhak ang kausap. Port A, yes. Pero may isa pang dahilan. Ano naman? Pinapasabi ni mommy na umuwi ka daw bukas dito sa bahay. Napahilot siya sa kanyang sentido dahil sa bahagyang pagkirot nito. Akala ko ba nasa California sila ngayon? Ang pagkakaalam niya nasa bakasyon ng mga magulang at sa susunod na linggo pa ang uwi. Bakit siya pinauwi sa kanila? Dumating sila kanina for some reason. Nandito rin sina Kuya First and Princess Laika. Doon lamang siya nabuhayan nang marinig ang huling mga sinabi nito. Ang babaeng pangalawa sa buhay nila pagkatapos ng kanilang mommy. Itinuring nila itong nakababatang kapatid at prinsesa dahil malapit na malapit ito sa kanilang pamilya. Isa itong stress reliever sa kanilang lahat dahil sa pagiging isip bata. Okay, I'm on my way. Kahit bukas na bro, masyado ng gabi. Pigil sa kanya ng kapatid. It's okay. Busy na ako sa firm sa mga susunod na araw kaya hanggat may oras pa, uuwi na ako bago pa magtampo si mommy. If that's what you want, drive safely, okay? Ayoko magdala na naman ng isang kapatid sa ospital. Pagbibiro nitong tugon. I will. Ibinaba na niya ang cellphone at binuhay ang makina. Isang oras ang iginugol niya sa biyahe kahit na wala ng traffic dahil sa kalayuan ng kanilang bahay sa
hotel na kinaroroonan niya kanina. Good evening. Good morning, boss. Napapakamot sa ulong sa lubong ni Ando, ang kanilang head security guard, matapos nitong tingnan ang relo. Ito ay nagbukas ng gate para sa kanya. It's 3 o'clock a.m. Umaga na nga. Tangulang ang isinagot niya. Tuluyang ipinasok ang sasakyan sa garahe ng mansyon. Tahimik na ang buong kabahayan kaya hindi na rin siya nag-abalang buksan ng ilaw. Ramdam na niya labis na antok kaya ang sariling silid agad ang tinungo para magpahinga. Nasa second floor ng bahay ang kwarto nilang magkakapatid na tabi-tabing nakahilera. Agad naman niyang narating ang ika-4 na kwarto kung saan pag-aari niya. Finally, agad na hinubad ang sapatos at pabagsak na humiga sa kama. I miss you. Bulong niya habang yakap-yakap ang unan. May katagalan na rin simula nang magamit niya ang kwartong ito dahil sa pagiging abala sa kanyang firm. Wala na siyang panahong umuwi. Sa sariling kondo na lamang siya nagpapalipas ng gabi o sa mismong law firm dahil sa dami ng kasong hinahawakan. Kumunot ang kanyang noo dahil may ungol siyang narinig. Kung hindi siya nagkakamali, nagmumula sa unang yakap-yakap niya. Nanlaki ang mga mata ng binata. Hindi pa man tuluyang nahahanap ang pinanggalingan ng ungol dahil sa pagdantay ng isang malambot na palad sa kanyang dibdib. He cursed. Napagtanto niyang may ibang tao sa kama niya kaya mabilis niyang binuksan ang ilaw. Sa pagkakataong naging maliwanag ang paningin, nagtagis ang kanyang panga nang makita ang babaeng mahimbing nang natutulog doon. Who the hell are you? Sigaw niya. Wala siyang pakialam kung magising ang ibang tao. Napasabunot siya sa buhok nang hindi man lang natinag ang babae doon. Doon niya lang nakitang napakahimbing ng tulog nito. Gamit ang kanyang unan, ang kanyang kumot at ang kanyang kama. Nilamon siya ng iritasyon dahil sa nasaksihan. Ang pinakaayaw niya sa lahat, may ibang taong humihiga sa kama niya, lalo na kapag babae at mas lalo kung hindi niya kilala. Naikuyom niya ang kamao. Malalaki ang hakbang na lumapit sa paanan nito. Walang pakundangang hinila ang kumot na nakatakip sa katawan nito. Natuloy siya nang bumungad sa kanya ang hubad nitong katawan. Walang kahit na anong takip ang buong parte nito. Kitang-kita niya ang pagsayad ng pagkababae nito sa unan niya na ginawa nitong dantayan ng mapuputing hita. Nasa gitna iyon ang harapan nito. Ilang ulit na napamura si Fort. Hindi niya mabilang kung ilang mura ang lumabas sa kanyang bibig dahil sa nararamdamang pagkabuhay ng pagkalalaki. At biglang paglukob ng init sa kanyang katawan dahil sa tanawing nasa kanyang harapan. Mahimbing pa rin ang tulog ng babae. Bro, are you there? Mabilis pa sa 4:00 muli niyang binalot ang kumot sa kinaroroonan nito kanina, pagkarinig ng katok at boses ni Fit. What are you doing here? Halos pasigaw niyang tanong. Nagtataka namang tumingin sa kanya ang kapatid. Bakit ang init ang ulo mo? Napahila mo siya. Sinong babaeng yan? Dumapo ang tingin ng kapatid sa babaeng nasa kanyang kama. Siguro nasagot na niya ang tanong nito dahil alam na ng lahat ng miyembro ng kanilang pamilya ang patakaran niya pagdating sa kanyang kwarto. Type mo? Pangaasar nito. Inambahan niya ito ng suntok. Fourth person over voice. Ever since, my life is boring. I don't want to talk because I'm lazy. I don't want to smile. I don't want to think. I just want a peaceful life. A peaceful life with her. Just with her. And I know I will be happy and contented. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling umiti. Hindi ko na matandaan kung kailan ako naging totoong masaya. Napakatagal na siguro kaya ngayong hindi na ako sanay na gawin ang mga bagay na may kaugnayan sa totoong ligaya dahil alam kong wala na akong rason. I really miss her. I miss her cute smile, her laughters, her small yet pretty face. I miss having her around, hugging me while kissing my cheeks. I miss her baby scent. I miss her long hair, her giggle, her pouty lips and adorable gestures. I really miss everything about her. She's my first love and I know she's the last. Kapag nag-uusap-usap ang mga kapatid ko, hindi ako madalas sumali kapag usaping pag-ibig ang pinag-uusapan nila. Not because I don't believe in love, but because it always reminds me about her. I know the feeling of being in love kaya minsan lihim ako naiinggit sa mga kapatid kong may asawa at mga anak na. Well, me, still alone and unhappy. I still remember your pretty face, my love. Hawak ang paintbrush ay nakatitig ako sa blankong canvas na nasa harap ko. I'm stressed
And the only thing I want to do right now is to see her face. At ito lang ang tanging paraan. She's always my stress reliever sa kahit na anong bagay na napagdadaanan ko. Bukod sa pagiging abogado na matagal ko ng pinangarap, ay ang pagpipinta ang isa pang mahal na mahal kong gawin. Kasi kapag nagpipinta ako, pakiramdam ko nasa tabi ko siya. Nakayakap sa likod ko at masayang tumatawa. Nagpatuloy ako sa pagpipinta habang nakatatak sa isip ko mukha niya. At doon hindi ko na malayang nakangiti na pala ako. Lahat ng bigat sa kalooban ko ay nawala at napalitan ng saya. Siya lang ang may kakayahang pangitiin ako at kontento na ako doon. Palagi ko nalang inaalala ang una at huli naming pagkikita para makasurvive sa araw-araw kong buhay. Good morning everyone! Good morning! Lahat kami napatingin sa pintuan ng art room namin dahil sa matinis na boses. Kasabay noon ay ang pagpasok na isang batang babae. Kulay purple at pink ang suot nitong dress habang ang mahabang buhok ay naka-ponytail side by side. Ang sapatos niya ay color white at para siyang prinsesang sumasayaw-sayaw habang patingin-tingin sa mga nagpipinta. Malapad na malapad ang ngiti niya at pati ang mga mata ay kumikislap. Imbes na mainis, lahat kami ay napangiti pagkakita sa kanya. Even our instructor, hindi siya sinaway kahit na napakaingay. Magandang umaga! Magandang umaga! Patuloy siya sa pagbati at mas lalo ko napangiti nang marinig ang pagtatagalog niya na hindi tuwid ang pagsasalita. Hindi ako masayahing tao pero pagkakita ko sa kanya ay bigla na lang gumaan ang loob ko at nahawa ko sa maganda niyang ngiti. Ngumunguso pa siya habang parang model na palakad-lakad sa buong room namin. Malapit na malapit siya sa kinauupuan ko at dahil sa pagdating niya ay hindi pa ako nakakapagsimulang magpinta ng art project namin. Pinulot ko ang paintbrush habang nakatitig sa maganda niyang muka. Kahit na malikot ang mga kilos niya ay mabilis kong nakabisa ang bawat detalye ng malaanghel niyang muka. Mabuti pa kayo? You know how to draw. Umuso siya at humahagikik pa pagkakita sa ipinipinta ng kaklase ko. Ngayon ko lang siya nakita dito simula nang ipasok ako ni Mommy sa art school. Noong una ay ayaw ko dahil matanda na ako para sa bagay na ito. Pero ngayon, mukhang may rason na ako para ipagpatuloy ang pagpipinta. Hindi ko nagawang alisin ang tingin ko sa kanya habang ang mga kamay ko ay nagsisimula ng gumalaw. Kahit na hindi maganda ang boss niya, ay natutuwa pa rin akong pakinggan. Panay lang ang laro niya sa paligid at pag-iingay samantalang ako ay nakabantay lang sa kanya. Sumayaw siya at muntik nang matumba sa ginagawa niyang pag-ikot ngunit mabuti na lang ay nakahawak siya sa lamesa. Lumingon-lungon siya sa paligid na parang tinitingnan kung may nakakita sa nangyari at nang makita niyang wala, ay humagikik siya. Hindi niya siguro napansin na nakatingin ako kaya natawa ko sa reaksyon niya. So cute. And so pretty. Bulong ko habang patuloy sa pagpipinta sa pinakamagandang magiging subject ko sa ipapasa kong project. Natigilan ako nang mapatingin siya sa akin at ngumiti. Napangiti rin ako sa kanya habang hindi ko may paliwanag ang sobrang kabang nararamdaman ko, lalo na nang humakbang siya papalapit sa gawi ko. Dahil sa hiya ay ibinalik ko ang tingin sa canvas ko at lihim na nagdiwang nang makitang malapit ko nang matapos sa mukha niya. Ni hindi ko namamalayan ng oras. Oh my, is that me? Nagulat ako sa biglaan niyang pagsulpot sa likod ko. Agad ko siyang nilingon at nakita ko siyang tuwang-tuwa habang nakaturo sa ipinipinta ko. Yeah. Mas lalo akong kinabahan nang sa akin naman siya tumingin. Nagkasalubong ang mga mata namin at doon ko nakitang kulay brown iyon. Mas lalong dumoble ang kaba ko nang bigla niya akong yakapin sa likod at tumatawang itinuro ang painting ko. I'm pretty, right? Your painting is awesome because I am the subject. She giggled at napapatakip pa sa maliit niyang bibig. Nakatulala lang ako sa kanya habang nakayakap ang maliliit niyang braso sa leeg ko mula sa likod. Nahagip ng ilong ko ang parang baby niyang amoy kaya napangiti ako lalo. Yes, you are pretty and cute. Sagot ko. Sumimangot siya. No, I'm just pretty because cute is for puppies only. Natawa ko dahil kahit na ngayon lang kami nagkita ay parang matagal na kami magkakilala kung mag-usap. Fine, you're just pretty. Hindi ko napigilang kurutin ang pisngi niya. I know, right? Again, humagikik na naman siya at napakaganda noon sa pandinig ko. Can I have that? Sabay turo niya sa painting. It's not finished yet. But still, I want it. Ungot niya. Alam kong hindi ko siya matitiis.
I don't know, basta pakiramdam ko gusto kong ibigay lahat ng gusto niya. Okay, how about I will give it to you later? Is that okay? Nagningning na naman ang mga mata niya. So innocent. Sure, sure. Pero ang tuwa niya ay napalitan lungkot nang matigilan siya. Pero uuwi na kami mamaya. Hinawakan ko ang pisngi niya at pinilit kong i-form ng ngiti ang mga labi niyang maliit. Don't be sad. Sisiguraduhin ko maibibigay ko ito sa'yo before kayo umuwi. Really? Then I will tell mommy that we will wait for you at the parking lot, okay? Okay. Nagulat ako nang bigla siyang humalik sa pisngi ko at matamis ng umiti. Nice meeting you. By the way, you're so handsome. Kumuway siya sa akin bago lumapit sa instructor namin habang ako'y nakasunod lang ng tingin sa kanya. Bye, tita! Thank you for letting me play here at your art room. Yumakap siya dito bago tumingin ulit sa akin at kumuway. I wave back. I really miss you, love. Nakangiting bulong ko habang hinahaplos ang painting na natapos ko. Nandoon ang masaya niyang mukha na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. 10 taon na lumipas pero ganito pa rin ako. 10 taon na simula na mangyari iyon pero hindi ko pa rin siya magawang kalimutan. Akala ko noon na kapag hindi mo nakikita ang isang tao, ay madaling maalis ang nararamdaman mo pero sa kaso ko, sa bawat paglipas ng araw ay mas lalo ko siyang minamahal. It is even possible to love someone who doesn't exist anymore. Well, for me, it's possible kasi yun ang nangyayari sa akin ngayon. My first love is a 10 years old kid. Yeah, that was love at first sight. Corny pero yun ang totoo. The abnormal heartbeat upon remembering her face is still here at my heart. Nagwawala pa rin ito kapag naaalala ko siya. Matagal ko na siyang mahal kahit na wala na siya. I love you. Bulong ko bago humalik sa painting. Ano kayang itsura mo ngayon kung binigyan ka ng pagkakataon na mas mabuhay ng matagal? Hindi ko mapigilang itanong. Yun ang tanong na paulit-ulit na sinisigaw ng isip ko pero kahit kailan ay hindi ko malalaman ang sagot. This painting is for you, my love. Nakangiti pa rin ako pero ang luha ko'y walang tigil sa pagtulo. Happy 10th anniversary. Pagkatapos kong pakatitigan ng maganda niyang mukha, ay isinabit ko yun sa harap ng office table ko na matatagpuan mismo sa private room ko. Mas lalong lumawak ang ngiti ko nang ipalibot ko ang pagmamasid sa buong lugar. Full of paintings na iisa lang ang subject. Siya lang. Hindi ko na mabilang kung ilan na ang naipinta ko na may iisang muka pero alam kong hindi pa rin yun sapat. Ito ang comfort zone ko at tila may sarili ako mundo kapag nandito ako sa parte ng lugar na ito. Hindi ko na nagawang makatulog simula nang dumating ako dito sa mansyon kagabi dahil may gumamit ng kama ko. Nagsimula na naman ang iritasyon ko na maalalang may nakialam sa gamit ko. Pagkatapos na punasan ng mga luha ko ay lumabas na ako ng silid at sinigurado iyong nakakandado. Bago ko ayusin ang mga damit na palaging nakatakip doon. Isinarado ko ang walk-in closet at lumabas na doon. I will miss you. Nakangiti ako sumulyap doon bago tuluyang lumabas at bumungad sa akin ng bathroom. Lumapit ako sa sink at naghilamos. Nahihilo ko pero wala akong gana magpahinga. Isa pa ay may gagawin pa ako. Pinakatitigan ko mukha ko sa salamin at mapait na napangiti. You can't have it all, Ford. Naniniwala ako na hindi lahat ng bagay ay maaaring mapa sa atin at isa ko sa halimbawa doon. Akala na lahat ay nasa akin na ang lahat. The wealth, complete family, looks, profession, talents at achievements pero hindi nila alam na hindi ko kailangan iyon. Nakulang ako at hindi ko alam kung mabubuo pa. I'm a broken man. Sabi nila na kapag ang isang tao ay palagi nakangiti, sila talaga ang tunay na malungkot. Samantalang sa kaso ko, ay naniniwala akong kung sino ang mga tahimik ay lihim yung nadudurog at nasasaktan. Lumabas na ako at napatingin sa kama ko na makitang mahimbing pa rin na natutulog doon ang babaeng ang sabi ni Pip ay bisita ni Mommy. Napatiimbagang ako at hindi na ito pinagtuunan pa ng pansin. Nagtuloy-tuloy ako sa pagbaba at naabutan ko ang buong pamilya ko na nagkakasiyahan sa sala. San? Nakangiti lumapit sa akin sa Mommy at tumalik ako sa pisngi niya. Morning, Mom. Bati ko. Bro. Lumapit din sa akin ang mga kapatid ko at tinapik ako sa balikat na ginantihan ko ng tango. By the way, son, sorry kung sa kwarto mo muna tumuloy si Cassie dahil marumi pa ang guest room. Is it okay with you? Tanong ni Mommy.
Kahit gusto ko magreklamo at ilabas ang iritasyon ko ay pinili ko na lang na tumango. Ayokong sumama ang loob ni Mommy lalo kung ako ang magiging dahilan. Siya magiging katulong ng kuya mo at ni Princess. But she's a family. Anak siya ng kaibigan ko. Paliwanag niya pa dahil alam niyang ayaw na ayaw ko na may nakikialam sa mga gamit ko. Tumango ako at naupo sa couch na katabi ng pamangkin kong si Min. Seryoso itong nagbabasa ng libro na siguradong bagong bili ng ama niya. Long time no see, bro. Si Kuya Second na kalalabas lang galing kusina. Busy. Mariin akong pumikit at sumandal sa balikat ng pamangkin ko. Sa lahat ng tao dito, siyang mas palagay, akong kasama, dahil pareho kaming gustong-gusto ang katahimikan. 10 years already. Dinig ko sabi niya pero hindi ako nagmulat. Yeah? Sagot ko. Panay ang usapan nila pero ako ay tahimik lang na nakikinig. Madalas ay ganito ako at minsan lang na sumali sa usapan ng iba. Mas gusto ko ng tahimik dahil palaging siya ang naaalala ko. Mom, hindi po ako pwede ngayon. Pupunta ako sa Inspiration. Sabi ni Fifth na siyang nakaagaw sa atensyon ko. Pinipilit siya ni Mommy na sumama sa mga katulong na mag-grocery. Saan ka pupunta? Singit ko. Nagtataka naman siyang bumaling sa akin. Sa Inspiration, isa yung art school. If I'm not mistaken, doon ka pumasok noon, hindi ba? Hindi ako nakakibo. Tumayo ako at muling naglakad patungo sa kwarto ko. Mom, sir, handa na pong agahan. Dinig kong tugon ng katulong pero nagtuloy-tuloy lang ako. I need to rest dahil mas lalong lumala ang sakit ng ulo ko nang marinig ang school na yun. I just really miss her, that's why. Cousin's person over voice. Malawak na malawak ang ngiti ko nang magising ako na hindi ang kwarto ko nakita ko. Yehey, wala ako sa bahay namin. Kinusot-kusot ko ang mga mata ko habang humihikab. Tumalon-talon ako sa ibabaw ng kama at napapapalakpak sa tuwa. Sa wakas, pwede na ako lumabas kahit saan ako magpunta. Hindi na ako nakakulong. Panay pa ang tali ko dahil ang lambot-lambot ng kama. Mas malambot ang kama ko sa bahay namin pero masaya ako kasi hindi yun ang gamit ko. Ginulo ko ang buhok ko at kumuha ng suklay habang nag-headbang na parang rockstar. Nakangiti akong pumikit at kumanta. Bumirit ako ng bumirit. What the hell do you think you're doing? Napangiwi ako dahil sa galit na boses na narinig ko. Napatingin ako sa pinto ng kwarto at doon nakita ang isang lalaking gwapo. No, hindi siya gwapo dahil napakagwapo niya. Napatili ako at tumakbo papalapit sa kanya dahil kamukha siya ng Miller Brothers na nakilala ko kagabi nang dumating kami dito. Bonjour, frère. Tuwang-tuwang bati ko pero siya ay matalim lang ang tingin sa akin. Nasa Pilipinas ka? Agad nitong sinarado ang pinto kaya napanguso ko. Po, I'm here in the Philippines. Did you know that it's more fun here? And did you also know that this is my room? So get out. Seryoso niyang sabi. Nawala ang ngiti ko sa labi at agad akong nakaramdam na lungkot dahil sa sinabi niya. Kung sa kanyang kwarto ko na ito, it means na siya si Kuya Fort. Sabi kasi ni tita kagabi, nang dumating kami ay siya daw may-ari ng room at dito muna ako dahil hindi naman daw ito uuwi. But, how come he's here? Pero sabi po ni tita na dito po muna ang room ko because the guest room daw po ay hindi pa nalilinis. And binati ko po kayo ng good morning kanina pero hindi po kayo sumasagot. Ang tingin niya sa akin ay mas lalong sumama kaya nakagat ko ang mga labi ko. Hindi siya nagsasalita pero mukha siyang kakain ng tao kaya medyo napaurong ako sa kanya. Naglakad siya papunta sa kama niya habang hindi ako pinapansin kaya mas lalo akong nalungkot. Kagabi nung sinalubong kami ng mga kapatid niya, masayang-masaya sila. They even hugged me kaya akala ko ganun din siya kapag nakita ako pero parang ayaw niya sa akin. Kuya, I'm Cassie po pala. Umiti ulit ako dahil naalala kong hindi niya pa pala ako kilala. How rude of me. I don't care. Just get out. Humiga na siya nang hindi pa rin kumikibo. Bakit parang galit siya? Is it because ginamit ko ang kama niya nang walang paalam? Or maybe dahil naligo ko sa bathroom niya at ginamit ko ang shampoo niya? I don't really know. Naglakad ako papunta sa couch at hindi lumabas sa kwarto dahil wala akong damit. Isang dress lang ang dala ko na siyang suot ko kahapon pagpunta namin dito kaya hanggang ngayon ay nakahubad pa rin ako. Marumi na kasi ang dress ko na iyon at bilin sa akin ni Daddy na dapat hindi daw ako mag-uulit ng damit dahil masama daw sa akin iyon. Napatingin-tingin ako sa loob ng kwarto para maghanap ng magagawa pero napanguso lang ako na makitang walang halos gamit dito. Isang malaking kama, mga unan at couch lang.
Well, center table din at isang bookshelf na puno ng mga libro. Kulay gray with mix of dirty white ang kulay ng room niya. Hindi kagaya sa room ko na masasabing pambabae sa unang tingin pa lang. Ang boring. Hindi tulad ng room ko sa bahay namin na maraming Barbies and Disney dolls. May mga instrument din para mag-play ako kapag wala akong magawa. Naiinip ako dahil napakatahimik ng lugar kaya tumayo ako at lumapit kay Kuya Fort na nakadapa pa rin sa kama at nakapikit ang mga mata. He's sleeping. Napangiti ako at lumapit sa kanya dahil ang linis-linis na mukha niya tapos ang gandang tingnan. Quit staring. Napatayo ako ng tuwi dahil bigla siya nagsalita pero nakapikit pa rin. Kuya, can I borrow your clothes? Nahiya akong tanong at napangiti ako nang dumilat siya pero masama pa rin ang tingin sa akin tapos ang mga kilay ay salubong. No. But, no. Magsasalita pa sana ako nang sabay kaming makarinig ng katok tapos may nagsalita. Son, nandyan pa ba si Cassie? Let's eat breakfast and please wake her up. Boses ni tita. Sure, Mom. He answered. Okay, hurry up. Nang mawala na ito sa pandinig namin ay bumangon si Kuya Fort at binasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Fix yourself. Anya at tinuro ang isang pinto na nasa tabi ng bookshelf. That's the bathroom and by closet. Where's some cloth? Istriktong utos niya bago walang lingon na lumabas ng kwarto. Ay! Sumaludo ako at mabilis na tumakbo sa itinuro niyang pinto. Napahagikik ako nang bumungad sa akin na napakalinis na banyo. May bathtub at sa dulo ay ang transparent glass na mayroong shower. Tumakbo ako sa isa pang pinto doon at napangiti ako nang makitang may mga damit doon. Maayos na nakatupi ang mga ito at nakahanger naman ang mga formal suits niya. Nakahilera din ang mga kumikinang na mga sapatos at relo. Malaki ang closet niya, kasi lawak siguro ng mismong kwarto kapag isinama pati ang bathroom. Mayaman sila kaya hindi na ako nagtaka. Malaki din naman ang closet ko sa bahay namin dahil lahat ng gusto ko ay binibigay ni Daddy pero mas magandang tingnan ng kanya. Nagalungkat ako ng pwede kong isuot at nang akmang hihilahin ko ng isang boxer ay minarinig akong tumunog mula sa loob nito. Nagtataka kong hinanap iyon. Tinanggal ko ang mga nakaharang na damit at doon ko nakitang may kandado doon. Ano kaya to? Lumingon-lingon ako sa paligid para maghanap ng pwedeng pambukas pero wala ko nakita. Inaalog-alog ko yun pero ayaw matanggal. Bakit may ganitong pinto dito? Natigilan ako nang marinig ko ang malalakas na katok. Matagal ka pa ba dyan? Don't you dare touch anything in my closet. Just my clothes. May pagbabanta sa boss dito kaya agad ko ibinalik ang mga damit at hindi na lang pinansin kung para saan ang lock na iyon. Hurry up, woman! Opo, matatapos na po. Sagot ko. Malapad ang pagkakangiti ko nang bumaba ako. Nagtatakbo akong pababa dahil napakaganda ng bahay nila. Napakalaki at napakalinis. It is a mansion anyway. Bonjour! Bati ko sa maid na nakasalubong ko. Napahagikik ako nang mapakamot siya sa ulo na parang hindi niya ako maintindihan. Good morning po. Doon siya ngumiti. Magandang umaga rin, Iha. May isa pa ako nakasalubong. Nagpupuna siya ng vases na madadaanan sa hallway. Hello. Good morning. Good morning din, ma'am. May kailangan po ba kayo? Nakangiting bati niya. Wow, may accent ka? Are you British or something? Umiling siya. Hindi po, ma'am. Wala po akong accent. Galing po akong probinsya, hindi po ako British. Saan probinsya? Naku, ma'am, malayo po din eh. Mouse? Sige. Can I help you? Lumapit pa ako sa kanya at nagpa-cute para payagan niya ako. Hindi po pwede, ma'am. Magagalit po sila, sir at senyora. Napanguso ako. Pero gusto ko pong matuto. Ay, naku, ma'am. Sa ganda ni mo, hindi ho bagay sa inyo na madapuan ng germs. Ayos lang naman. Pwede naman ako maligo ulit. Napatingin siya sa suot ko at nanlaki ang mga mata niya. Napalunok pa siya ng ilang ulit. Ay, wala po. Naninibago lang po ako na may ibang nagsusuot ng damit ni Sir Fort. Ayaw na ayaw po kasi noon na may gumagalaw ng gamit niya. Napasibangot ako at napatingin din sa suot ko. Damit yun ni Kuya Fort na umabot hanggang tuhod ko. Hindi na nga kita ang boxer na nasa loob dahil sa haba. Ma'am, pinapapunta na po kayo sa hapag dahil oras na po ng agahan. Sabi ng isa pang maid na lumapit sa amin. Ngumiti ako at nagpaalam sa kanila bago ako muling tumakbo papunta sa dining.
Alam ko kung saan iyon dahil nakasabay ko na ang pamilya nila kagabi nang dumating kami. Good morning everyone! Sigaw ko. Nakadipa ako at malawak na malawak ang ngiti ko. Good morning to, Iha. Pati ni tita. Lumapit ako sa kanya at tumalig sa pisngi niya. Umarap ako sa lahat. Nakaayos na silang lahat at nakatingin sa akin. Lahat sila'y binati ko at tinalikan sa pisngi. Ate Laika! Tuwang-tuwa ako lumapit sa kanya at tumalik sa pisngi niya. Umupo ka na, Iha. Nakangiti silang lahat sa akin maliban kay Kuya Fort. Seryoso lang siya at nakatingin sa pagkain na nasa harap niya. Dahil siya na lang hindi ko nababata ay mabilis akong makbang papalapit sa kanya at tumalik sa pisngi niya. Good morning ulit, Kuya. What the hell? Pabulong niya sabi na narinig ko. Sinamaan niya ako ng tingin kaya napatras ako at napayuko. Don't mind him, Iha. Ganyan talaga siya. Agaw pansin ni tita at hinaplos ang buhok ko. Sit, so that we can start our breakfast. Sumunod naman ako sa kanya. Naupo ako sa tabi ni Kuya Pip na siyang tanging bakante na lang. Isang space bago si Kuya Fort. How's your sleep? Kasi, Iha. Tanong ni tita nang nagsisimula na kaming kumain. Kumagat ako sa hotdog na nasa tinidor ko. This is really my favorite. It's good, tita. The bed is so comforting and warm. Tumingin ako kay Kuya Fort na walang pakialam sa paligid. Patuloy lang siya sa pagkain na parang nag-iisa lang kahit na marami kami. By the way, thank you po pala Kuya Fort for letting me wear your shirt and boxer. As if I have a choice. Nagkibid-balikat siya na hindi man lang nag-angat ng tingin. Ay pautad. Pasensya ka na sa kanya. Ayaw na ayaw niya lang talaga na may ibang gumagamit ng mga gamit niya. Bumaling sa akin si Kuya Pip at kinurot ang ilong ko. Napahagikik ako. Sa kanila kasi magkakapatid si Kuya Pip agad ang lumapit sa akin kahapon para kausapin ako kaya siya agad ang naging close ko.